So, sobrang busy ko nga for the past few days ay ngayon ko lang na-edit yung video namin nung Saturday. Pupunta nga lang kami sa SM para mag-grocery. Every week nga kami nag-grocery kaya hindi masyado madami yung pinapamili namin. Pero yung nag-grocery nga namin that day, medyo madami. So, feeling ko mga isang linggo't kalahati namin yon. Pagkadating nga namin dyan galing sa SM, natulog lang ako tapos tinambak ko lang yung mga pinamili namin. Tapos ayan, pagkagising ko, nag-ayos na din ako. Grabe talaga sa sobrang busy, hindi na rin ako masyado nakakapagwalis dyan araw-araw. Dahil nga lumabas kami dyan, kailangan ko mag-adjust ng working hours ko kasi hindi ko naman day off. Pero carry lang kasi as long as matapos ko yung work ko within that day ay okay lang. Kaya naman inayos ko lang din dyan yung mga pinamili namin. Tapos naglinis lang ako ng konti. After nun, pinatulog ko lang si James tapos nag-start na ako mag-work. Work na nga din pala ako dyan ng mga 4 hours bago kami pumunta ng SM. Kaya konti na lang din yung gagawin ko. Kaya pagkatulog ni James, mga 2 to 3 hours na lang din ako mag-work. Na-maximize ko nga talaga yung oras ko sa maghapon para sa trabaho ko at sa mga gawaing bahay. Alam ko para sa mga katulad kong mami, tapos full-time din sa mga clients. Sobrang hirap talaga i-maximize yung oras. Hindi nga ako mahilig magsulat ng kung ano yung gagawin ko within the day or the next day. Dahil nga ngayon sa isang client lang naman ako nag-work, so parang feeling ko hindi ko naman na kailangan sulat isa-isa yung mga task ko. Since medyo matagal na din ako dito sa client ko, so paulit-ulit na lang yung task ko. Ang tinitake notes ko na lang talaga is yung mga importanteng gagawin. Like yung pag-renew ng sales, yung mga promotions na ilo-launch namin, mga ganun na lang. Pero yung mga everyday task ko, so araw-araw naman, yun yung ginagawa ko. So hindi ko na kailangan isulat yun isa-isa. Nag-try na din ako dati yung sinusulat ko kung ano yung gagawin ko that time. Or yung nakalagay talaga dun yung specific time tapos yung specific na gagawin ko. Pero hindi ko talaga siya nasusunod. Kaya kaysa ma-stress pa ako sa pagsulat ng mga task ko, nililista ko na lang talaga siya sa utak ko, charis. So far naman, nagagawa ko naman yung task ko the whole day. Wala naman ako nakakalimutan. Minsan may nakakalimutan ako pero yung mga minor task lang naman. Tapos pwede ko naman yun gawin the next day. Kaya kung tutuusin, hindi masyadong hassle. Minsan hindi mo namamalayan na natapos mo na pala yung work mo. Pero minsan nakakapagod din kasi feeling mo maghapon ka ding nagtatrabaho. Yung tipong yung pahinga mo na lang yung pagluluto, ganun. Pero mas gusto ko pa rin yung ganitong ginagawa ko. Yung nakakapagtrabaho ako and kumikita ako kahit nasa bahay lang ako. Although nakakapagod pero sobrang worth it.